Hello and welcome back. This is Michael at ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today. Ang discussion naman na gagawin naman natin ngayon is about how to invest your money as a dev. So, yung investment na tinutukoy ko dito ay mag-start siya sa zero money, zero, no? Para makita ninyo kung saang source ako nang gagaling, no? So, hindi ako manggagaling sa source na as in meron akong pera na nasa bangko malaki, invest ko siya sa business. So, hindi ganoon. Ang style na gagawin ko ngayon is i-share ko sa inyo yung naging point sa buhay ko na talagang as in zero. Wala akong pera, no? Dumating sa point ng buhay ko na wala akong kapera-pera, survival na lang talagang nangyari. And from that point, ay nakita ko paano magkaroon ng pera and then invest sa tama yung pera, no? So, doon ako mag-start, no? Sa as in, sa zero, walang pera. Okay? Para maintindihan nyo saan ako huhugot ng mga philosophies na i-share ko sa inyo ngayon. Okay? So, sige. So, number one. Before pala number one, hindi ko na ilagay dyan yung introduction, is ang unang-unang kailangan natin gawin kapag wala talaga tayong pera at we are aspiring to become a dev. One day, gusto natin maging matuto sa technical, no? Gusto natin matuto ng maraming bagay. Kung ano man ang inyong interest sa mga gusto nyong matutunan sa buhay o pangarap, ay unang-una nyong gawin, unang pwede natin gawin, at isa sa mga nagawa ko din, ay humanap muna tayo ng source of income, no? Kasi unang-una, hindi ka makakapag-invest ng pera kung wala kang pera. At kagaya ng sinabi ko, ang point of view na i-share ko sa inyo is from zero, no? Wala talagang pera. So paano ka mag-invest kung wala kang pera? So ang unang-unang gagawin na bago ka makapag-invest, kailangan magkaroon ka muna ng source of income. No, dapat meron kang makuhang pera. So ang ginawa ko noon is nag-apply ako, of course. Nag-apply ako sa bata kong edad, no. Nag-apply ako. And siyempre habang tumatagal, naghahanap ako ng trabaho na magaang lang. And kahit same lang yung sweldo, pero magaang siya at saka hindi siya kakain ng maraming oras. O sabihin na natin, meron siyang 8 hours, no? 8 hours na ginugugol, pero yung ano naman, katawan ay kaya mo yung work, no? So, marami akong naging work dati and ang naging goal ko noon is umangat muna ako sa survival mode o sa survival na status. Kasi kapag survival ka, as in, may panahong hindi ka makakakain, wala kang pagkain, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. No, yun yung mga mahihirap na part na kumain ka ngayon pero hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain mamaya or bukas, no? Lalo na kung family pa kayo, no? Kung isang pamilya at isa lang yung nagwo-work, nawalan ng work, so matindi yan, no? So napakaraming challenges niyan. Yung sa akin is ang ginawa ko kailangan umangat ako doon sa status na meron akong stable na income. So kahit na every 15 days ay sakto lang yung kinikita sa pagkain o sa kung ano man, pambayad ko saan. So, kailangan muna nando ka sa stage na yon, ano? And ang kasunod nun is habang tumatagal is naghahanap din ako ng tawag dito, ng mga work na hindi nga mahirap trabahuhin at nagkakaroon ako ng chance na makapag-aral, no, or makapag-enroll, no? So, ang ginawa ko noon is nag-enroll ako sa college, no, night class. Na-share ko na sa ibang videos ko dito sa YouTube and sa Facebook. Nag-enroll ako sa night class, nag-aaral ako. So, ibig sabihin, pag nag-apply ako ulit, no, meron na makikita yung pag-a-applyan ko ng bagong mga skills na alam ko, no. Nakikita doon marketing, business, etc., managerial, etc., kasi nga nag-aaral ako. So, that would give me medyo mas mataas na sweldo at the same time mas magaang na trabaho. So, yung naging goal ko nun, hindi lang kumita ako ng pera and then tapos na, kakain na lang, bibili ng gusto, uutang, bibili ng gusto, pabayaran ng utang. Hindi ganon. Ang naisip ko nun is kailangan umangat yung sweldo na meron ako. So, mangyayari lang yon kung mag-aaral ako ng bagong
skills or sabihin na natin kung ano man yung knowledge na dapat matutunan ko at dapat makita yung sa aking resume. Okay? So, from there, siyempre, noong time na yun, limited pa lang yung mga internet, no? So, may mga special skills, nag-enroll din ako sa electronics, no? At ang pasok ko naman noon ay mga free days, katulad ng Saturday, Sunday, no? So, meron ding night class din doon. So, nag-upgrade ako ulit. And then, nangyari nga itong programming, no? Yung aking course sa programming. So, ang isa sa pwede ko share sa inyo na maaring makita nyo na magagamit nyo rin is mag-invest tayo sa mga bagay na pwedeng mag-level up sa atin sa skill. Bakit sa skill? Bakit hindi na lang, kasi pwedeng tanong yan bakit hindi na lang sa business magtinda ng lugaw? Kasi siyempre sa lugaw, maliit ang puhunan, tubong lugaw, di ba? So pwede naman yon. Pwedeng mag-barbecue, which is ginawa rin namin yan. Ginawa rin namin. Hindi lang kami naglugaw, no? Magtinda. Kaso makikita mo kung ikaw ay nagtitinda na umiikot lang yung puhunan and then yung effort mo pareho. Iikot yung puhunan. Kung gusto mong lumaki ang iyong business, dodoblehin mo yung pagod. Dodoblehin mo yung investment sa mga bebenta mo. Buy and sell. Ganon. O kaya kung lulutuin, so raw material and then saka mo lulutuin and then saka mabebenta. Ang problema, ang tao kasi, gaya-gaya eh. Pag nagtinda ka, magtitinda yung kabila. Ganun lang yan. So dadami yung competition palagi. Pasarapan na lang. So ang makikita mo dyan is yung pagod mo is the same. Ang income mo is the same. So meron kang na idea or na visualize na pera na darating sa'yo just in case maubos yung paninda. Pero paano kung hindi? So may risk dyan. So meron to say, pwede kang malugi. So dinivert ko yung attention ko dito sa skill talaga na learning and knowledge technical, no? Kasi bibihira yung may gusto niyan, yung technical. Kasi sa maraming tao, ayaw nilang, yung ibang tao, hindi naman lahat, ayaw nila ng mga technical na bagay. Ayoko ng ganyan, computer, ayoko niyan. Ayoko ng mga ganyang discussion, mahirap yan. So, kasi tinatamad tayo mag-isip. So, mas maganda nga dyan, mag-invest. Kasi konti lang talagang marunong dyan. At kapag marunong ka dyan, in demand ka, hahanapin ka. No? Nung panahon namin, kahit na nasa office, yung kausap namin, mga kliyente namin sa office, yung mismong mga offices, kliyente namin yan dati. No, marami dyan sa Makati, sa mga hinahawakan namin yan dati. Kahit na magagaling silang manager, magagaling sila sa kanilang field, accountant, etc., sinasabi nila hindi namin alam paano pagganahin yan eh. Computer yung pinag-uusapan. Hindi namin alam bakit nagkaganyan. So, tatawag talaga sila ng person na marunong sa technical, no? So, may mga kasama kami, babae, meron kami kasamang mga lalaki. No, so hindi ibig sabihin pag sinabi mong technical, lalaki lang 'yan. So not necessary. Ang kailangan mo lang diyan is knowledge and talaga skill, troubleshooting, pag hardware, computer hardware. No, kapag naman software 'yan, usually naman diyan uninstall mo muna, install mo ulit, tapos check mo yung system requirements kung compatible ba sa system niya, ano yung mga errors. So lahat yan ay napapag-aralan, no? And masusubukan mo yan paano gumana. At kapag gumana yan, so magbabayad sila. No, minsan hindi pa nga tapos yung gagawin mo, binabayaran ka na. So, yun yung naging path ko, no? Kapag nag-aral ka ng knowledge, yung puhunan mo is yung kung paano mo nakuha yung knowledge. Pwedeng mag-enroll ka, lalo na sa panahon ngayon, no? Meron tayong online. Kung gusto mo mag-enroll sa college mismo, pwede rin naman 'yon. At okay din naman 'yon. Pero kung technical skills ang hanap mo, may mga courses, no, CCNA, CompTIA, kaya lang you have to understand first ano ba yung goal mo sa buhay, no? Dahil mag-invest ka na malaking pera, pero kung ang sweldo mo is pareho lang ng mga average o sabihin na natin technical people, may mga average salary, no? Hindi ko tinutukoy yung basic salary, ha. Technical yung mga technical people, mga technical skills, may average yan, no? Average, pwedeng sabihin natin at this time 30,000. So kung ganun lang ang sweldo mo, so why spend a lot of money
sa parehong ano rin, no, sa parehong level lang, at kailangan mo i-renew ang iyong license or sabihin natin certification after 3 years, I think. So gagastos ka ulit ng mahal. So you have to think about doon sa technical skills na kung pwede long term na, no? So maraming mga courses na nagpo-provide niyan, especially dito sa atin sa Learn Computer Today. Ang binibigay natin na certification ay hindi lamang certificate, kundi ay matuto talaga. Dapat matuto talaga tayo. And sinishare ko yan, at dito nga, sinishare ko nga dito sa Learn Computer Today. At kasi nga ito ay isang naging daan para ako din naman ay umangat. So I have, gusto ko i-share, no, na yung money, pwede mong ibili yan ng kahit ano. Pwedeng sapatos, kunyari kumita ka ng pera, no, sabihin na natin kung paano, ano man ang work mo, paano mo na-gain yung pera. Pwede mo talagang isiping ibili ng sapatos, ng relo, no? Pwede mo ibili ng bagong cellphone, bagong laptop, o kaya kung ano man, no? Bagong upuan, kumuha ng sasakyan na brand new, second hand, installment, o cash. Pwede mo lahat bilhin yan sa perang meron ka, kasi pera mo naman yan. Pero you have to think na once nabili mo yan at nawalan ka ng pera, gusto mo ibenta, mas mababa na yung halaga niya. At syempre ayaw natin magbenta, ayaw natin pumunta sa point na magbebenta tayo, ayaw natin nun. So, ang naisip ko nun, instead na bumili ng mga yon, ang ginawa ko, number 2, is ininvest ko sa equipment. No? Instead of buying new shoes, actually kung pupunta kayo sa aking bahay, kung makikilala nyo ako personal, hindi ganun karami ang aking sapatos. Actually, wala rin akong relo. Hindi ako nagre-relo, no? Hindi ako nagre-relo. And mga damit ko ay ilan lang yung mga branded, no? Kahit nga branded, di ko pa nasusuot yung iba. And ang nasa isip ko lagi is kailangan ko i-upgrade, no? Kailangan mo i-upgrade yung mga ginagamit mo for your, sabihin na natin, business or para sa iyong talent. Kung ikaw ay isang programmer, developer, so kailangan yung iyong equipment ay high-end. Hindi man pinakamahal, no? Hindi naman kailangan mahal na mahal ang iyong, hindi naman kagaya ng ibang brand na ang baba ng CPU, ng memory, ang baba ng system, ano niya, no? Yung kanyang specification, baba, pero sobrang mahal, no? So hindi mo kailangan yun, extra expenses yun, ano. Kailangan mo dapat kasama sa knowledge na nakuha mo, kailangan alam mo kung ano yung bibilin mo. Tama ba to sa aking bibilin? Matibay ba ito? Sakto ba to sa kailangan kong upgrade? So you have to understand yung specification, hardware requirement ng mga gagamitin mo software. Kung gusto mo rin na matuto ng video editing, so kailangan mo yan, magkaroon ka ng unit na pwedeng mag-process ng mas mabilis sa mga video editing, no? So yung video editing na sinasabi ko, hindi lamang pang vlog, no? Hindi lang pang vlog, kundi ito yung mga pwede sa client, gagawa mo sila ng commercial, no? At may mga training for that, no? And if you are into programming, so kailangan mo lang ng desktop na magra-run. Halimbawa, Android Studio, yan, medyo mabigat yan. Itong ating Flutter, no? So maraming mga pwedeng software na pwedeng i-develop, mga application pwede i-develop, na ang kailangan mo lamang is knowledge, no? Yung skills and knowledge lang how to create, no? Yung mga bagay na yan. Lalaki man o babae, walang age limit, no? Bata man o matanda, madaling matutunan ng programming at madaling gumawa ng mga application. Tiyaga lang talaga. Ang kagandahan lang sa technical skills, whether it is in a form of physical equipment like magre-repair ka ng mga computers, ganyan, electronics, ng about sa computers, no, related sa computers, networks. Ang kagandahan niyan at maging sa programming, isang puhunan mo lamang is yung iyong knowledge and skills and experience, no? Kailangan balance yan, eh. Hindi pwedeng experience lang, no? Kasi marami panahon namin, pag sinabi mong experience yan, yung isang yung skill niya, experience.
Ay siya naman theory, no? Dati na hinihiwalay yun, no? Pero iba na ngayon, kailangan combine yan. Hindi na theory ang tawag ngayon dyan. Theory ka ba? More on theory. Hindi theory. Ang theory kasi, pwedeng totoo, nangyari, observable, ginamitan na methodology at yun ang naging output at merong assumption, no? Hindi sure. Yung theory pwedeng theory lang. Pero ngayon ang kailangan mo is right knowledge kasi meron tayong documentation. Yung mga gumawa ng software, nilatag nila yung mga paano gamitin, user manual. So kailangan meron ka talagang idea dyan at kailangan inaaral mo yan. Para pagdating sa troubleshooting at pagdating din sa programming, alam mo na kagad anong gagawin. At yan ang wala sa marami, no? Yang mga technical na ganyan na skills. So magiging puhunan mo lamang dyan is yung iyong sarili, yung knowledge, skills, kasunod yung equipment, no? Kung wala kang equipment, paano mo ipoprocess yung mga bagay na yan, ano? So doon, maski na doon sa experience ko, no, ay maraming mga nag-aaral dati, hindi naman lahat, ng IT, computer science, nag-aaral din ng programming pero walang laptop, walang computer, no? So mahirap 'yon. No, nagkaroon sila ng magandang cellphone pero wala silang laptop. Tapos magtatanong sila kung pwede daw mag-code, gumawa ng application using cellphone. So hindi ko naman masabi na benta mo yung cellphone mo, bumili ka ng second-hand na laptop, tiyak matututunan mo. Hindi ko masabing ganun kasi impolite. So sinasabi ko lang dati, no, kailangan mo magkaroon ng laptop para matuto, no, ng programming, no, everything about technology. Kailangan mo ng computer, desktop or laptop. Kung wala ka niyan, hindi mo talaga matututunan yan, ano. Hindi pwede yan sa papel, ballpen, sa cellphone, hindi. Kahit sabihin natin na pwedeng mag-code sa cellphone, pwede yon. Pero hanggang cellphone lang. Paano mo magagamit yan sa trabaho, di ba? Pang sarili pwede yon. Pero sa trabaho, kung maghanap ka na ng client, mag-a-apply ka sa mga kumpanya, kailangan mo talaga magaling ka sa iyong computer, sa desktop or laptop. Kailangan magaling. Hindi pwedeng basic lang, alam mo, mag-a-apply ka, tapos freelancer ka pa, gusto mo close deal ka agad, 6 digit, kagaya nung ibang mga nag-advertise sa Facebook. Natatawa nga ako sabi nila, hindi mo kailangan ng educational background, hindi mo kailangan ng portfolio, hindi mo kailangan ng big time na resume, hindi mo kailangan matuto ng program, etc. etc. Ang kailangan mo lamang ay lakas ng loob. Yan, no? At yung positive thinking. Pag sa interview pa lang bagsak ka na, anong positive thinking? Bibigyan ka agad ng problema. Tapos sasabihin pa nitong mga go-offer ng course na yan dyan sa Facebook na bibigyan ka lang nila ng template. Sila, yung mga nagtuturo kunwari ng ganon. Bigyan kang template, send mo lang sa email, tapos tignan mo, mag-reply na. Natural, template yun eh. Ibig sabihin, peke ang laman nun. Template lang, peke, hindi mo ginawa. So pagdating sa interview, tatanungin ka ngayon. Kasi nga, in-input sa isip mo, ikaw ay problem solving. Tatanungin mo si client, ano ba problema nyo? Pag sinabi niya, meron kaming problema sa React namin yung aming ginagawang system sa React, nagka-problema. Marunong ka ba doon? Ay, hindi po So akala ko problem solver ka. So doon pa lang yari na, no? So you have to prepare yourself talaga if you are aiming for a 6-digit income or salary. 6 digit, ibig sabihin 100,000 pataas. Kung yan ang aim mo, dapat mag-enroll ka sa higher level learning, no? If you are eyeing or if you are aiming na lumaki yung sweldo mo, dapat mag-invest ka sa iyong knowledge and yung skills. You have to learn higher level, no? Mga system, mag-create ka, mga high-level technology. Hindi pwede yung type lang, Microsoft Word, Excel ka lang, tapos sweldo ka na ng 100,000. Hahanap ka ng client nang alam mo lamang ay gumawa lamang ng simpleng Canva, ganyan, or simpleng Word or Excel, mga problem na ganyan, problem solving na ganyan. No, so you have to prepare yourself talaga. If you want to earn 100,000 more than that, kailangan professional ka, no? So yan yung number 3, invest your money
in enrolling higher level learning. Ang nakakatakot lang dito, alam ng ibang scammer na nagtuturo ng courses yan, na naghahanap ang mga tao ng mga training, AWS, sabihin natin Microsoft Azure, meron pang mga IBM, na mga certification, CompTIA, etc. Ang ginagawa ng mga scam courses, o-offeran naman yung mga tao ng ganyan mga level, then mahal ang bayad, tapos pagkatapos mo sa kanila, hindi ka pa rin marunong. So, you have to really think about where to invest your money. So, that I would recommend kung gusto mo ng libre or may bayad. So, Coursera, nandyan. No, YouTube, nandyan naman lagi yan. Kaso, unreliable yan. Bakit siya unreliable? Is because yung tinuro ng YouTube ngayon for a certain technology, like let's say React or Next.js, o ano man yan, technology na yan, tinuro ngayon. After 1 month, nag-update yung technology na yon, hindi na gaanong sikat, o sabihin na natin yung companies ay iba na ang ginagamit. So, yung tinuro na yon, phase out na, and then yung sa'yo na natutunan doon, phase out na rin. So, yung investment mo ng pera, medyo sayang din. Ano? So, highly recommend na kung gusto ninyong malaman niya, you can check our courses dito sa Learn Computer Today at tingnan ninyo kung saan dyan kayo magkakaroon ng interest. And we have also free courses para makita nyo ano yung content, ano yung laman, and may certificate sila. So, you will have the experience, no? Ano ba yung paano natin tinuturo yan. And I'm doing this because sayang din yung natutunan ko sa aking buhay, sa technology, and gusto ko yan sa inyo share. At hindi man, mamaya na, ituloy ko na lang mamaya at baka matapos ka agad. Malapit na rin naman. Invest your money, number 4, in establishing your own brand. So, ano ibig sabihin natin dyan? No, once na marunong ka na, magaling ka na, or sabihin natin professional ka na, so, nagkakaroon ka ng confidence na kapag nag-handle ka ng project for your client, ito yung tipong matatapos mo talaga. At kung malaki yung project, pwede kang mag-establish ng iyong sariling company na marami kang kasama, no? Dito na papasok ngayon yung sinasabi natin your own brand. You can start a business or startup na ano mo sa SEC, i-register mo, then pag-isipan mo mabuti saan patungo yung company, ano bang plano mo dyan sa company mong yan ba ay IT solutions, yan ba ay software development, no? More on web development ba kayo, or ikaw ang leader, ikaw may-ari, o yan ang sinasabi natin na once na marunong ka na at kaya mo talaga gawin na isang project, you can start your own brand. At kung malaki ang project ni client, mag-hire ka ng ibang mga kasama mo at ikaw ang mag-manage, you know? At later on, pag naturuan mo yung mga kasama mo at magagaling na sila, so pwedeng hindi na ikaw ang gumawa, sila na talaga, no? Pero you have to be ready anytime na ikaw ang talagang mag-manage. Pwedeng kung anong klase ng software development methodology, pwedeng agile, pwedeng DevOps, no, nasa sa iyo na yan. Pero it will require again ng maraming knowledge, no? So you have to, number 3, enroll in higher level learning. Kailangan mong malaman yan. Paano ba yan, no? At pag may nakikita ako ng mga magagandang training, ano, sa DICT, ganyan, online, ine-enroll lang ko yan. Itong sa IBM, no, ine-enroll lang ko din yan kasi yung knowledge na ibibigay nila is hindi kayang ibigay yan na nasa Facebook lang, no. Hindi siya maibibigay ng mga kung sino-sino lang, kundi may mga brand talaga sila. And that is what I'm doing right now sa Learn Computer Today, na kapag itong ating mga estudyante, kung kayo ay mag-enroll, hindi lamang na masabi ko ang Learn Computer Today maganda, hindi lang ganun, kundi talagang matuto ang bawat estudyante, matuto ang bawat nag-aaral, kasi dyan din ako nanggaling. Okay, tapos na pala yun. And masasabi ko naman, kung tatanungin nyo, kumusta naman yung naging investment ko through all the years na dumaan sa aking buhay? Well, hindi ko masasabi na mayaman na ako, nakagaya ng
yung ibig sabihin natin sa salitang yaman, no? Depende kasi yan, eh. Ano ba yung yaman? Maraming pera, no? Malaki bahay, malaki lupain, no? Marami kasing factor diyan. Pwedeng nabili, pinamana. No, sa akin, nagsimula ako talaga sa zero, as in wala. Pero masasabi ko with all confidence na sa loob ng years na yan, ilang milyon na rin ang naging income ko. Ang kaibahan lang is, kumbaga napupunta siya sa equipment, napupunta siya sa mga bagay na kailangan sa bahay, mga kailangan na gawin, no? So, pwede kang bumili ako ng sasakyan, mga ilang sasakyan, at saka meron akong hobby, no? Na nag-aalis ng aking stress. So, medyo magastos din ako, pero hindi ako tumitigil sa pag-aaral. Actually, nag-enroll nga ako, sabi ko nga sa inyo, sa college, ito nga, 4 years ago, nag-enroll ako ulit sa computer science. I'm not encouraging you na mag-enroll kayo ulit sa college, no? At binanggit ko nga sa mga ibang videos ko, ginawa ko yon to learn and understand paano ngayon tinuturo ang computer kasi naggaling ako sa college dati, medyo matagal na, phase out na, and then nag-self-taught, and then nag-aral online sa mga branded like IBM, etc., CompTIA, no? So, yung mga yan ay inenrollan natin, Google, yan. Yung mga yan ay natapos natin. May mga certificate tayo dyan. And until now, is hindi pa rin ako natigil sa pag-aaral, sa pag-gain ng knowledge para to share. No, para i-share naman, no, na hindi na mahirapan kayo na kung kayo ay magtitiwala at makikinig, mag-aaral sa Learn Computer Day, ay i-guide natin kayo sa kung ano ang latest. So, hindi nyo na kailangan ubusin yung time nyo mag-research sa internet, kundi ay meron na tayong guide para dyan. No? And ganun din, no? Mag-earn din kayo ng million. Ang kagandahan lang, no? Once na kayo ay marunong na, kayo ay developer na, meron na kayong, kumbaga, masasabi nyo, may confidence na kayo na kaya nyong gumawa ng mga projects, ang kagandahan dyan is pwede kayong mamili ng project. No, pwede nyo tanggihan, pwede nyo tanggapin, pwede kung gusto nyo yumaman agad, kunin nyo yung mas malaking project at kaya nyo gawin, no? Pwede yun. No? Ang aking pinili kong path ay kasi may mga offer sa akin, mga foreigner sa abroad, doon ako mag-stay, doon na kami titira, and doon na ang business. And, yung business nila ay tutulungan, magiging nila ako, yung parang senior developer. Pero iniisip ko kung doon ako titira, baka hindi ako mag-enjoy. So yung enjoyment ang itiningnan ko, sabi ko, I will think about it na lang muna and I will let you know. So hindi ko tinanggap yung kasi iniisip ko rin yung maikli lang buhay natin, kailangan nating i-enjoy. At pag sinabi mong marami kang pera, marami akong pera, dumami ang pera ko, pero hindi ko naman ma-enjoy. Nasa bangko lang siya. So anong purpose niya, di ba? Hindi ko naman sinabing mag-travel, gumastos ng gumastos. Kundi kahit hindi ganun karami, para sa akin personal, hindi man marami ang pera, is na-enjoy mo naman yung buhay mo, yung family, yung iyong ginagawa dito sa planetang Earth at sa mga bagay na nakakaalis ng stress sa'yo. So, I think okay na sa akin yun. No? Hindi ko na kailangang ubusin yung aking time, habulin ng pera. Kasi hindi naman talaga maabutan yung dami ng pera. Kahit marami ng pera ang isang tao, hindi matatapos yan. Mag-iipon pa siya ng pera pero hindi napapansin yung buhay, di ba? Kung kailan matanda na, saka mo i-enjoy yan. Matanda ka na, paano mo ma-enjoy yun? So, you have to find your happiness, no? Using your money, using your time, and with your family, with your loved ones. So, yan kasi yung buhay, nandyan lang, no? Sa iyong loved ones, sa iyong family, sa iyong friends, nandyan ang buhay. Yung pera, pang support lang sa iyong enjoyment. Kung wala kang pera, may enjoy mo pa rin naman eh. Pero wag tayo magstay sa ganun. We have to establish ourselves. Kailangan mag-survive tayo, no? At tayo lang makakagawa nun. Hindi ibang tao. Tayo lang, no? So, the best investment talaga para sa ating pera, i-invest mo sa iyong knowledge, sa iyong skill. At hindi ka malulugi dyan, no?
kahit sabihin mong kung ano mang mangyari, ano mang sakuna dumating, yung skills and knowledge mo nandiyan yan. Mabankrupt ka man isang beses, dalawang beses, tatlong beses mabankrupt ka, yung knowledge and skills mo nasa iyo pa rin. Pag meron kang laptop, buhay ka na. Meron kang internet, meron kang laptop, buhay ka na, no? At yung clients mo, kapag na-establish mo na yung trust sa kanila, no, anytime, no, sabihin mo, hello, hi, how are you? I'm looking for a job. Do you have still any position for me or any projects you want to make? So, I'm available if you need me. So, biglaan na lang yan magre-reply. Okay, Michael, I want you to do this and do this and do this. How much would be how much would be the cost? So, meron ka na ulit trabaho kasi nasubukan ka na nila. Okay? Alright, so, isa pang way, last na lang, para sure na meron kang income for the future, you have to establish, tinatawag natin passive income. Ano yung passive income? Hindi yan networking, hindi yan bebenta ng mga, pwede rin naman yon, pero hindi yan yung gusto ko sabihin. Passive income is kapag marunong kang gumawa ng, sabihin na natin, ng application sa cellphone, gumawa ka ng simple application or website na pwede mong gawin na may papasok na pera, like advertisement ng ibang tao or something like that, o sabihin natin game, no, kung dumating ka sa point na gusto mo mag develop ng game, habang nilalaro nila yon ay nabili sila ng mga item dun sa game, no, papasok lang yun sa iyong account. So isa rin yan sa mga target ko, no, bago siguro ko talagang umabot sa mga lampas na ng sabihin natin ng kabataan. No, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. So pero inuuna ko talaga tong Learn Computer Today kasi medyo mahaba-habang sabihin na natin pagpe-prepare para matuto ang ibang tao, no? Ayaw ko naman sa akin lang, no? So gusto ko i-share. Okay? So I think yun lang ang may share ko this time, and marami pa pero limitado yung ating oras. So thank you sa inyong pakikinig, and I hope magsikap tayong lahat sa ating future kasi wala naman talagang ibang gagawa nito para sa atin kundi ang ating sarili lang. So help yourself and make yourself ready at palakasin mo yung loob mo sa umagitan ng iyong skills. Alright, so ito lang po. Magkita tayo muli sa susunod na lesson. Salamat po.